Hello mga kabilis benta! So for today's video, ipapakita po namin sa inyo kung paano po na-process ni bilis benta ang mga order ng aming mga dropshippers. So for the first process, here is the assigning of orders po muna yung gagawin natin. So ganito lang po natin siya gagawin. So first is, meron po kaming dashboard, and then sa dashboard namin makikita lahat ng mga orders ng mga dropshippers namin. Ayan. And then after po natin pumunta dyan, ayan, kung makikita nyo po, first let me assign po yung mga magpipick ng mga products na in-order ng ating mga dropshippers. Ayan po lahat ng mga orders po ng mga pumasok. So ayan, madami po yan ngayon, and then select all lang po natin yan. So dito po muna is, tignan po natin kung ilan yung orders for today. Ayan, so September 16. And then, assign po tayo ng ating mga pickers. So, pili tayo ng 10. And, ayan. So, kung makikita po natin yan po lahat ng mga orders for today. So, i-click lang po natin select all para po yan po yung mga products na mapipick po ng mga napili po nating picker. And then, i-assign na po natin yan. So, eto po, i-assign na po natin siya. And then, pipili po tayo. So, pag napili na po tayo, okay na po natin yan. Ayan. So, dyan na po natapos yung ating pag-assign ng order. So, ayan, ipipick na po yan nung taong napili po natin na mag-pick ng mga products. So, ayan, tapos na po tayo sa ating first process, which yung pag-assign ng mga orders. For the second process naman po natin is yung picking of orders. So, dito, meron po tayong ginagamit na scanner. And then sa scanner, makikita po natin lahat ng information about po dun sa mga inassign na mga orders, kung ilang SKUs, quantities, yung features. So, dito, hindi na po mahihirapan yung picker natin sa paghahanap ng mga orders dahil dito makikita niya na kung saan niya pong rack makikita yung mga orders na kailangan po niyang i-pick. So, ganito po siya gumagana. So, dito makikita nyo, ito po yung scanner na ginagamit namin. So, ayan. Punta lang po tayo dito sa gilid. And then, picking line. Ayan. So, sa picking line natin, makikita na natin, ito po yung kaninang inassign natin ng mga orders. So, click lang po natin yan. Select lang natin. And then, i-scan na po natin yung code natin. Ayan. So, makikita po natin sa scanner na successful po yung pag-scan natin ating code. So, ayan. So, andyan na po yung quantity, yung description. So, ang gagawin lang natin is, puntahan na lang natin kung ano yung sinasabi dito sa scanner natin. So, let's go po. So, ayan. So, based po dito sa description na nasa ating scanner is nasa AO po tayo. So, ayan. Makikita po natin yan dito. So, next naman po is, ang sabi dito is sa rack 5 po tayo. So, meron po yan ditong makikita po natin kung saan yung rack 5. So, dito po, may makikita po tayo dito na R5, which means, ayan po yung rack 5 na hinahanap po natin. And then, meron po ditong sabi is S2. Which is, dito po yan sa baba. Ayan. So, makikita po natin. And then, here, ang nakalagay po is color pink. So, eto. Ayan. So, nakita na po natin yung order. So, ilalagay lang po natin yan dito sa ating bin. Ayan. So, once complete na pick na po natin yung ating orders is, pupunta lang po tayo dito sa scanner and pindutin lang po natin yung complete picking. Ayan. So, dito po, ibig sabihin, nakuha na po natin yung orders para po sa una. Ayan. So, napick na po natin lahat ng orders natin. So, kung makikita nyo, ito po yan lahat. So, next naman po step na gagawin natin ay dadalhin po natin siya sa QC natin, quality checker. Doon sa quality checker natin, doon natin malalaman if tama po ba lahat ng mga products or mga orders na nakuha natin. And dito rin natin makikita kung nasa good condition ba siya. And also, ma-secure natin na yung mga orders na na-pick natin ay talagang tama na ma-deliver doon sa mga customers po na mga dropshippers natin. So, let's go po sa ating QC. Ayan. So, nandito po tayo sa ating quality checker. So, dito sa quality checker, meron din po tayong system na ginagamit. So, dito po, tara. So, dito, pipindutin lang po natin itong packing line. Ayan. So, pupunta po tayo ng packing line. Tapos, i-search lang po natin yung batch number po ng ating bit. So, ayan. So, kung makikita nyo, ayan, itatype lang po natin dito yung batch number. Ayan. So, lalabas na po dyan yung orders, and then select batch lang po natin siya. Ayan. So, dito makikita po natin
hanapin po natin yan doon sa bin po natin. Ayan. So, eto po. I-check lang po natin siya kung eto po yun. So, 2849. So, siya po yan. Ita-type po natin dito kung ilang quantity. Ayan. So, submit lang po natin yan. Ayan. So, then, lalabas na po yung waybill natin. So, ipiprint lang po natin yan. Ayan. So, dito, ayan. So, if na-check na po natin yung product, if okay naman po siya, wala po siyang sira. So, proceed na po natin yan. So, ayan. So, meron po tayo dito, CCTV, para ipakita po natin yung order. Ayan. So, ayan. Tapos na po tayo sa pag-quality check ng orders. And now, pupunta na po siya sa ating packer para po ipack itong ating orders. So, let's do. Sir, papak po. So, ayan. So, dito po natin pinapack yung mga orders natin ng mga subscribers po natin. So, ayan, kung makikita nyo po, muna po is lalagyan sa balutan po muna ng box. Meron din yung bubble wrap na binabalot sa ating product. Tapos, tsaka po na rin ilalagay doon sa ating pouch. Ayan. So, natapos na po yung pag-pack ng orders ng ating subscribers. So, dito, nilagyan po yan ng fragile. Siyempre, para yung mga courier natin is maingatan yung mga orders na i-deliver po sa inyong mga customers. Ayan. So, kung makikita niyo po kanina, after ma-pack ng ating packer yung orders, ay meron po siyang ginawa. In-scan po niya yung ating order. So, dito, in-scan po siya para po ma-ready to ship natin and ma-schedule na po yung pag-pick ng carrier doon sa orders natin. So, ayan. Yung kanina po, after ma-pack, dito po yan ilalagay lahat ng mga na-pack na orders. So, ayan. So, dito, ito yung location para ready na po i-pick up ng ating mga courier yung mga orders na pinak po natin kanina. So, ayan, ready to ship na po yung mga yan. So, wait na lang po natin yung pag-pick up po ng mga courier po natin dyan. And then, doon po, ready to ship na po yan nila sa inyong mga customers. And don't forget to subscribe and click the notification bell para mas maging update po kayo kung ano pa yung mga kaganapan kay Bilis Benta. See you! Goodbye, guys! See you next video! Bye-bye!